though we are in this life, and in this life, lagi pong kasama ang change, ang pagbabago, meron pa rin pong isang katotohanan na hindi po mababago, and that is the unchanging God, our unchanging God. So yun ang po gusto kong puntahan ngayon, yun ang gusto kong tingnan po ngayon. But this time, ang title po ng ating devotion is The Unchanging Christ. Unchanging Christ, no? I want you to open your Bible in Psalm 90 verse 2. Psalm 90 verse 2, sabi diyan, before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Okay? Now, dagdag ko to ang ilang verse, Malakay 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob, are not consumed. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. In Revelations 1 verse 8, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, and the last, no? Said the Lord, no? Sabi niyan, which is and which was and which is to come, the Almighty. Yan. Again, we are living in a constant and ever-changing society. As we go on through this life, no, expect that change is always there. As we go on through this life and we expect some success doon po sa buhay natin, at lahat naman po tayo, we are praying for that, we are striving all our efforts, no, to have that success na hinahanap po natin, ano man po yan, no, depende po sa bawat tao po yan. Make change your partner, kasi kapag hindi po, alam natin na talagang mahihirapan po tayo. Kasama na po sa buhay natin yan. There's so many changes that have taken place in our society, no? Ako po'y pinanganak 1967, no? So, from that year hanggang po sa ngayon, ang dami na pong mga pagbabago ang aking pong nakita, no? Advances in the thinking of all the friends na meron po ako, at maaring kayo, no? Changes po sa technology, changes po sa tinatawag na medisina, at kasama of course dyan yung changes din po sa mga sakit ngayon, no? Tulad ditong COVID-19, no? Napakatindi. Paralyze po niya ang buong mundo, na hanggang ngayon ay meron pa rin pong tinatawag ng mga safety protocols, at may mga tinatawag na lockdown, may mga bayan po na bansa na may mga lockdowns, no? Tapos may mga pocket lockdowns, may mga bubble pa na sinasabi, all of that, at marami po mga pagbabago na tayo po ay nasaksihan. Now, marami po sa mga pagbabago na ito ay talaga namang maganda, no? Maganda, no? At meron din po mga pagbabago na hindi po maganda. Itong pandemic, yung pagbabago na ito, lalo na po sa mga sakit sa karamdaman, ay marami po ang namatay na, no? Marami ang nalungkot, marami ang nasa ano pa rin ngayon, condition ng grieving, no? Hindi pa sila makapag-move on dahil ang mahal nila sa buhay ay namatay. So I pray na sana po ang Panginoon ay patuloy na bigyan tayo ng lakas pagdating po sa bagay na yan. Napakahirap po niyan, no? Napakahirap, no? However, in this ever-changing and constant changing world, there is something, no? There is someone na hindi po nagbabago. And of course, that is our God. That is our Lord and Savior, Jesus Christ, who doesn't change. Jesus is and always be the same as He was in the eternity past. Hindi po siya nagbabago. So, tingnan po natin ang ilang bagay patungkol po dito sa natawag na about our unchanging God, about our unchanging Christ. Tingnan po natin, no? First, we can see that we have a God, or we have a Christ that is unchanging in His character. Unchanging in His character. Alam niyo po, napakarami na pong napakarami na pong mga tao, mga grupo ng tao na they want to
destroy the character ng atin pong Diyos, no? A French infidel, si Voltaire, sabi niya po sa ating Diyos, sabi niya sa ating Panginoon, no? Specifically, Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world. No? Sabi po niya, in 20 years, Christianity will be no more. Wala na daw po yung ating pananampalataya, no? My single hand shall destroy the edifice it took 12 apostles to rear. Nung namatay po itong si Voltaire, yung bahay po niya, no, later on was used by the Geneva Bible Society for what? To print the Bible. Yes, the same infidel, the same pagan, no? Nasabi ay napakatalinong tao si Voltaire. Yung bahay po niya, after po niya mamatay, later on ay ginamit po para ito ang paglagyan at pag-imprentahan ng mga Biblia. No? Wala na po si Voltaire, pero ang ating Christianity, ang ating Diyos ay nandito pa rin at nananatiling makapangyarihan at nasa kanyang trono at kaya niyang gawin ano man ang gusto niya pong gawin. Thomas Paine wrote The Edge of Reason, in which he mocked against Christ and the Word of God. Pero siya po ay namatay din, just like si Voltaire, no? And yes, he died a drunkard's death. But Christ, our Lord and Savior, still lives on. Lahat po ng attempt to destroy the character of Christ failed, no? His critics died while Christ still lives on. Christ is as far above all his critics as the heavens above sa atin po lahat. Jesus Christ is the one great, if I could say this, stainless, okay, character of all ages. Alam niyo po, ang ating Panginoon, kung nakilala niyo po siya na mawain, mahabagin, kung nakilala niyo po siya na mapagmahal, kung kilala niyo po siya, ano man karakter ang pagkakilala niyo po sa Kanya, hindi po siya nagbabago. Okay? Kung dati, una niyo siyang nakilala na siya isang matuwid na Diyos at kaya niyang gawin ng lahat, no? Hindi lang po positive, pati negative. Hanggang ngayon, ganun pa rin po siya. Hanggang ngayon, galit pa rin po siya sa kasalanan kahit na sabi nga lagyan ng palamuti ang kasalanan kahit na mga bagay na many years ago ay hindi katanggap-tanggap, ngayon po ay katanggap-tanggap na. Now listen, sa Diyos, hindi pa rin po yan katanggap-tanggap. No? Sin in all his ways and forms. Many years ago, kung galit ang Diyos yan, hanggang ngayon, galit pa rin po ang Diyos. Hindi po siya nagbabago, no? Pero maganda, ganun din po kung paano mo siya nakilala, unang nakilala bilang tagapagligtas at kasama na po yung mga pangako niya, dumating po lahat ng ating problema, hindi rin po magbabago ang Diyos. Iwan tayo ng ating mahal sa buhay by way of maybe yung tinatawag na death, no? Physical death o maaring pwede natin sabihin emotional death, no? Okay? Because death is separation, nagkahiwalay kayo, hindi na kayo magkasama ngayon because of some problem. Ang Diyos po hindi ka iiwan. Andyan palagi po siya. Basta lumapit ka lang sa Kanya, hindi ka po niya iiwan. That is Christ unchanging character. Pangalawa po yun, Christ unchanging charity, no? And that is what I mentioned kanina, yung kanyang pagmamahal. Christ unchanging love. Christ's love is a great love. No, wala na po tayong ibang pupuntahan siguro na example, kundi yung Mount Calvary, kung saan ang Panginoon po ay nabayubay at siya po ay namatay sa krus para po sa ating kasalanan. Wala na pong pinaka magandang example ng pagmamahal ng Diyos, kundi hindi po niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para po sa ating kalalagayan, para po sa ating kasalanan, para ang ating kasalanan po ay mabayaran, no? Para tayo ay tubusin mula sa kasalanan, no? Wala pong nagpwersa, wala pong sabi nga ay nakiusap ko ano man, no? Basta ginawa po ito ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak dahil po sa kanyang pagmamahal lahat po sa atin. John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ano niyo po, kahit na gaano kakabait na kaibigan, kahit na gustuhin mo man na
na gawin ang isang bagay na malaga sa iyong kaibigan. Well, maaaring magawa mo yan, pero merong isa, yung iyong ipagpalit ang buhay mo sa kanya. Hindi ako nagsasalita ng tapos, baka merong iba kakayanin po yan, pero generally, mahal po natin ang ating buhay. No? Mas pipiliin po natin yung ating pong buhay. No? Pero sabi nga dito sa John 15:13, no? Ang ating Panginoon as a friend, no? As a friend, gaya po ng isang kaibigan, ay kaya niyang ibigay yung buhay po niya sa atin. Christ's love is a universal love, no? Again, on the cross, God loved us who na mga makasalanan, pero ang maganda po, mahal din po niya yung mga galit po sa kanya, no? Mahal din po niya yung mga taong sabi nga itahasan na sa kanya po ay tinanggihan po siya, no? Hindi lamang po tayo na nakakilala sa kanya, kundi yung mga tao po na hindi pa po nakakilala sa kanya. At hanggang ngayon, no? Sa tagal mo nang pinapangalala, sa tagal mo nang sinasyalan ng salita ng Diyos, para bang ikaw ay gusto mo na magsawa, mahal pa rin po ng Diyos yan sila. Oh yes, mahal pa rin po, no? Yung kanya pong pagmamahal, ito po ay makikita natin doon sa hampas, doon po sa parusa sa kanya, bago pa siya makarating sa cross, hanggang makarating po siya sa cross, all those stripes, all those spit, no? Sa kanya pong muka, lahat po ng mga salita na tinanggap po niya, mga masasakit na mga salita. Those nails that drove, no, into his hands and feet, no. At yung mga tao po na nagtanggal po ng kanyang mga balbas, no, lahat po yan, minahal po ng Diyos. Mahal po ng Diyos. God love us. God love you and me. Lahat po ng nabuhay, lahat ng mabubuhay, mahal po ng Diyos. Oh yes, His love is universal. Christ's love is also a pardoning love, no? Pardoning love, no? Nagpapatawad. Luke 23:34, "Oh Father, forgive them, for they do not know what they do." No? Hindi daw po nila alam ang kanilang ginagawa. Oh yes, God pardons and God saves all who come to Him by faith. No? Lahat po yan, no? Sabi sa Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Okay. So lahat po ng mga nilikha po ng Diyos, no? Ano man pong klaseng kasalanan yan, ano man klaseng mga bagay ang ginagawa po nila, mahal po sila ng Diyos. His willingness, in fact, to love and pardon us still continue after we become Christians. Ikaw na anak ng Diyos ngayon, ikaw na nakakagawa pa ng kasalanan. As of this moment, maybe you are thinking of something na gawin pero alam mong mali. Oh yes, God still loves you. God can still pardon those things na naglalaro po sa isip nyo ngayon. Pero sana yung pagmamahal po ng Diyos, yun po maging dahilan o motibo natin na wag na pong gawin ang bagay na yan. No? Yes, kaya niya tayong patawarin, wala pong kasalanan na hindi niya kayang patawarin, pero sana, no? Sana, kung alam na po natin na kasalanan, wag na po natin gawin. No? Yes, His pardon is there. Yes, His love is there. Lahat po yan ay pwede nating matanggap sa Kanya, pero wag nating abusuhin. Wag po nating abusuhin. No? So Christ is unchanging in His character. Christ is also unchanging in His charity to us. Pangatlo po, Christ is unchanging in His control. And that talks about His power. Tingnan po natin sa Matthew 28 verse 18. "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." No? First, Christ has the power to save. Doon po sa nalangin na sana maligtas po ang kaluluwa ng mga
mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga kasama, kapitbahay, no? Kahit po kagalit, no? Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya po ng Diyos na mailigtas sila. Kaya po, no? Meron pong isang mangangaral, no? Isa po siyang guro, actually. At nung panahon po nila, ang pagiging guro po niya, no? Ay isang napakataas na propesyon na tinitingnan po ng mataas ng tao, no? One day was riding, no, to the city of Damascus. Ang kanya pong layunin ay pumunta doon para maghanap ng mga Kristiyano na pwede niya pong hulihin at pwede niyang patayin. Maaring kung sila po ay magkasabi na, hindi, ayoko na sa Christianity, maaring maging kasama niya para hanapin din yung mga Kristiyano. At kung ayaw nilang bumaligtad, ayaw nilang i-forsake yung kanila po pagiging Kristiyano, makasama po ng tao na ito na patayin, no? Ito pong mga Kristiyano, no, during that time. Ang kanyang pong desire ay tanggalin, no? Tanggalin sa mundo, burahin sa mundo ang Christianity. Tanggalin ang pangalang Jesus, no, from off the face of the earth. But you know what? The power of God prevailed to this man. No? He was saved during that time of his journey. And yes, he became a mighty voice proclaiming Christ around the world. Now, sino po yan? Of course, walang iba kundi si Saul, na later on ay pinalitan ng pangalan, naging Paul. Oh yes, Paul, as he testified that I am the chief of all sinners, naligtas po siya, naligtas. No, huwag tayo magkasawa na manalangin, huwag tayo magkasawa na sharean po ng salita ng Diyos ang ating po mga mahal sa buhay, kahit na po yung mga kaibigan po natin, sapagkat hanggang ngayon nagliligtas po ang Panginoong Diyos. Hanggang ngayon makapangyarihan po ang kanyang salita. Oh yes, Christ has that unchanging control or power, especially the power to save. Christ also has the power to keep. Yes, ano po ibig sabihin? Lahat po ng kanyang pinangako, gagawin niya. Lahat ng kanyang napangakuan, tutuparin po niya yung kanyang pangako. When Christ saved us, Christ never let us go. All the promise that includes doon po sa ating kaligtasan, ito po ay tutuparin ng Diyos. When God put His hand around us, God put His hand over us. Wala pong pwersa, pagsamasamahin man ng pwersa ng sanlibutan, sama muna ang pwersa po ng kadiliman, wala pong magagawa yan sa kapangyarihan po ng Diyos. Yes, nobody, no one can snatch us away from the hands of God. Two great passages na gusto ko po nating tingnan. John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. No, hindi sinabing maybe, no? No, hath, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. John 10:28-29, And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. Out of my hand, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Oh, when you got saved, you are born into the family of God, you have eternal life. At yung eternal life po yan, it will never end. Eternal nga po, no? Ibig sabihin, yung kaluluwa mo, bagamat tayo po ay mamamatay physically, hiwalay po yan, pero tayo po ay gigising, tayo po ay magbubunga ng ating mga mata sa piling ng ating Diyos. So, hindi po siya mapuputol, no? Now, Christ also has the power to help us every day. May kapangyarihan po ang Diyos. And unchanging po yan, ha? Hindi po yan nagbabago, no? Natulungan po tayo araw-araw. Kaya po ng Diyos na tayo ay tulungan sa ating karamdaman. Kaya po ng Diyos na tulungan po tayo sa ating pong mga nararamdaman ngayon. Kaya po ng Diyos na tayo ay tulungan kung meron tayong problema ngayon. Kung may problema ko ngayon, lahat naman po tayo, iba-iba nga lang. Lumapit ka lang sa Diyos. Ikaw ay kanyang tutulungan.
Meron kang problema sa physical, no? You want, sabi nga, extra power dahil po sa inyong maaring pagtatrabaho ngayon. Saan ka man ngayon nandoon, no? Sa ibang bansa ka siguro, nakakaramdam ka ng parang ikaw ay magkakasakit, no? Parang ikaw, no? Wala pong imposible sa Panginoon. Ang Panginoon kaya kanyang bigyan ng kalakasan. Christ can also help us mending our broken hearts. Ayan, no? Yan naman na yung puso po natin, no? Because we are a human being, madalas po tayo nakakaranas ng problema emotionally, no? May mga emotional problems. I don't know kung ano po yan, no? Pero alam po ng Diyos yan, kaya kanyang tulungan. Kaya kanyang bigyan ng tinatawag na comfort, kung ano man ang nararamdaman, no? To those who, yung loved one nyo po ay namatay because of this pandemic, ako po ay nakikiramay, at maaaring kayo ay nasa grieving stage pa rin ngayon. Ang ano ko po is dapat, sige lang po, iiyak po natin yan. Sige lang po, sabihin natin sa Panginoon na tayo po ay nahirapan, parang di natin kayang mabuhay pa. No? Noong Panginoon po, may kapangyarihan po siya na palitan ang iyo pong kahinaan ng kalikasan. No? Ng kalakasan, sorry. No, kaya-kaya po niya yan. No? He has that unchanging power or control. No? Sabi nga there are times when no one can help us, but only Jesus Christ. And yes, He's always there. Lagi po siyang nasa tabi po natin. Lagi po siyang naghihintay na kausapin po natin siya. As Hebrews 13 verse 5 says, I will never leave thee, nor forsake thee. Christ has that unchanging character. Christ has the unchanging charity. Christ has the unchanging control in this ever constant changing society. Number 4, Christ has that unchanging commitment. Commitment. Ibig sabihin, Christ has never changed His purpose. Ano po ba ang purpose niya? Of course, magligtas po ng kaluluwa. Christ's purpose is to save men and women, boys and girls. Everybody who reach that age of accountability na kaya nilang maintindihan ang pangangaral at ang pagtuturo ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Yan po ang layunin kung bakit po namatay ang ating Panginoon. Iligtas po sila sa tiyak na kapahamakan. Christ came to earth, no, to build the bridge. No? Dati po, magkaduktong yan. Dahil sa kasalanan, naputol po yan. Lahat na po ng naisip ng tao, ginawa niya para mapagduktong yan. Hindi po. No? Pero nung dumating ang Panginoon, bumaba ang krus, nagduktong po yan. At yun po yung purpose niya, to save men and women. No? Christ's purpose is to see us saved. No? Christ Jesus certainly came into the world to reveal to us what God is like. And He set an example for us. But the main purpose of His coming is to save us. His purpose is also to use us in the salvation of others. Kaya Kanya niligtas, okay? Yung unang purpose niya, napunta na sa iyo, nakuha mo na, kaya ka naman niya iniligtas para gamitin kanya sa kaligtasan naman ng iba. Oh yes, yun din po yun. Kahit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya po tayo merong iglesia, kaya meron po tayong mga parangaral na napapakinggan, kaya po meron tayo ngayong Hope Goes On, no? Kasama po yan, is para palalahanan po tayo ng Diyos, no? Sa mga dapat nating ginagawa, sa dapat po nating gagawin. Ano po ba yan? Gamitin yung buhay natin. I-offer natin sa Panginoon, gamitin niya at His pleasure, especially sa kaligtasan po ng ating mga mahal sa buhay. Hindi mo ba alam, baka ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya para magkaroon sila ng kaligtasan. Sa opisina, sa trabaho mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. No? Huwag ka nang tumingin sa iba. Ikaw na, kung ikaw ay ligtas, ikaw ang gagamitin ng Diyos kung saan ka man nandoon ngayon para magligtas din po ng kaluluwa. Hindi ikaw magliligtas. Ikaw ay gagamitin lamang niya instrumento para makita ng iyong
mga tao sa iyong paligid kung saan ka man nandoon, kung sino ang totoong Diyos. Kaya nga, hindi tayo po pwede dapat kapag well, I know, napakahirap to. Kapag problema tayo, gusto natin itong ilabas, gusto natin itong, well, we are so affected, yung ating physical countenance, yung mukha natin makikita. Pero sana ma-overcome natin kaagad yan sapagkat dapat makita sa atin ang ating mga kaibigan, kakilala sa paligid po natin na merong talagang totoong Diyos na malakas na nagpapalakas po sa atin. At kapag nakita nila yan, they will ask you some question, wow, believe naman ako sa iyo, bakit ito na naranasan mo, ganyan ka pa rin, parang kinakaya mo lahat. Sabihin mo, hindi ko ito kaya. Maliban na lang ang aking Diyos, si Kristo, na nagligtas sa akin, ang aking Panginoon, ang nagbigay sa akin ng kakayahan na ito. Wow! Napakasarap po pakinggan yan ng ating Panginoon. Sabi nga I will honor him that honor me. No? Bibigyan daw tayo ng parangal ng Diyos kung bibigyan po natin siya ng parangal. So Christ's purpose is to save men and women. And that includes us before, no? And yes, his purpose is also to use us in the salvation of others. Now, it is his purpose for us to tell others everywhere about him. It is his purpose to all of us to tell others about what he did. No, ano bang ginawa niya sa iyo? Ano bang pwede niyang gawin sa iyong mga kaibigan? Ngayon po, we are in this social media frenzy o social media trends, no? Napakaganda po na gamitin ito para mag-share po ng ebanghelyo, mag-share po ng word of God, no? Sa Messenger, no? If you are a part of a GC, no? Okay? At marami kayong mga kaibigan doon, no? Yung iba po, mga kaibigan po natin ay hindi pa po ligtas, no? Why don't you, mag-share po tayo doon, no? Kahit paunti-unti. And then tingnan po natin yung ating mga kaibigan doon, baka doon natin ma-discover, mga Christian din pala sila. And then, maaring yung GC nyo na, well, hindi naman masama na magkwentuhan doon ng kung ano, pero kung dati hindi nyo napapagkwentuhan ng spiritual condition and life ng bawat isa, maaring doon, pwede pong mapalitan yon at maging mission field. Yun yung naisip ko, yung mga GC maging mission field po natin, no? Para masyalan po natin ng plan of salvation yung ating mga kaibigan, no? Yung ating mga kasama doon si GC. Especially kung sila po ay mga hindi pa Kristiyano. So, pero ingat lang din po tayo, no? Hindi kasi kinreate yun for that purpose, pero certainly because of Christ's unchanging power, kaya niya pong magawa yung purpose po niya na magligtas po ng kaluluwa. No? Kaya maganda po yan. No? Gamitin natin ang social media. Hindi lang po sa pangkabuhayan, hindi lang po sa tinatawag na pag-update ng ating status, kung saan tayo, ano na po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Gamitin po natin ang social media to share the Word of God, share the plan of salvation. No? Isama po natin sa ating update kung paano yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. No? Sabi nga bahain natin ang social media ng mga salita ng Diyos, ng mga bagay na ginawa niya sa atin, mga bagay na kailangan ng mga tao ngayon, which is salvation, mga bagay na kailangan po ng mga Kristiyano ngayon na manindigan doon sa katotohanan, manindigan doon sa tama. Okay? Lahat po gawin po natin yan. As Christ committed Himself to us, no? We need also to be committed to Him. Oh yes. Oh, thank God for our unchanging Lord and Savior, Jesus Christ. While we are still walking in this new normal, in this pandemic, this ever-changing world, we can be assured that we have that rock. Meron tayong bato na hindi po matitinag. At yan po ay walang iba kundi po ang salita ng Diyos. The very Christ Himself. We have that rock of our salvation. We have that rock of our stability right now. We have that rock that will keep us safe, no? In sailing
through the storm. That's a rock solid promise. So the question sa ating pong devotion is that if we have this unchanging Christ, can we be faithful in our unchanging Christ? Tayo po ba ay patuloy na magiging tapat? Dahil meron tayong isang tapat at hindi na nagbabago na Diyos. And then secondly, maniniwala ka pa ba sa pangako ng Diyos na tutuparin niya ang lahat ng ipinangako niya sa iyo? Maybe this is the best time that you prove to God that you trust Him, you believe in Him. Lahat ng sinasabi mo na dati nung wala kang pinagdadaanan, walang problema, ngayon nangyari, ngayon mo patunayan yan. And let me assure you, in this ever-changing world, yes, we have that unchanging Christ. Let me tell you, He will do all the things, all the promises, all those truths na pinaniniwalaan mo dati. But the question is, ikaw, gagawin mo rin ba yan? Are you still be true to our unchanging God, unchanging Christ? Sana po, maging totoo po din tayo. Sana po patunayan natin ngayon because God is true. Maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Standing on the promises